Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dalawang namumuno ng bansang United States at United Kingdom na tinangkang patayin habang nakasakay sa eroplano. Bumagsak sila sa kuta ng mga kaaway na ngayon parehong nasa panganib ang buhay. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang Head of State. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa bansang Espanya kung saan isinasagawa ang taunang food fight sa pagbabatuhan ng kamatis, pero sa likod nito nagsanib puwersa ang mga ahente ng CIA at MI6 na pinangungunahan ni Agent Noel Bisset, na hinahabol ang dealer ng armas ng Russia na si Viktor Gradov. Subalit sa halip na sila ang nagmamanman sa galaw ng arms dealer, na-set up pala ang kanilang grupo nang wala silang kaalam-alam, upang mas lumawak ang kanilang makukuhang impormasyon kumonekta ang mga ito sa Echelon, isang global network system na ginagamit ng intelligence. Sa pagpapatuloy ng pagsubaybay ng target para mahanap, doon na isa-isang napatay ang mga agent sa pinadalang tauhan ni Gradov na ang pakay ay mapasok ang Echelon. Sinubukang pigilan ni Noel ang mga kalaban ngunit pati siya hindi nakaligtas kung saan walang natira sa grupo habang naroon lang pala sa malapit si Gradov pinapanood ang lahat. Samantala, ang Prime Minister ng UK na si Sam Clark nakatanggap ng isang pagbisita sa estado mula sa bagong halal na Pangulo ng Estados Unidos na si Will Derringer, dating sikat na action star bago naging presidente ng bansa. Humarap ang dalawa sa presscon para ipakita ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagbuo ng makabagong teknolohiya na isang pangsiguridad ng enerhiya. Ngunit isa sa kilalang mamamahayag ang nagbukas ng katanungan patungkol sa mga napatay na agent sa Espanya nitong umaga. Magkaiba ang pananaw ng dalawang lider sa pangyayari dahil para kay Sam ang nabigong operasyon ay paalala na kailangan nilang mas galingan pa sa susunod, pero kay Will nakahanda siyang panagutin ang may kagagawan at nangako ng agarang resulta. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang lider dahil dating sundalo ang UK Prime Minister habang isang hamak na artista lang ang American President. Sa panig ni Sam malaki ang kaibahan nito sa tunay na mundo na nauwi sa hindi pagkakaintindihan. Pero ang kanilang mga chief of staff hinikayat ang dalawa na ipakita sa mundo na nagkakaisa sila, sa pamamagitan ng magkasama silang lilipad patungong Italy para sa dadaluhang NATO Summit. Kalaunan, ang dalawang leader magkasamang sumakay sa Air Force One, ang opisyal na eroplano ng presidente ng United States na dinaluhan ng libo-libong tao. Nang nasa biyahe na sila abala si Sam sa insidente na nangyari sa Spain na ikinamatay ng isa sa pinakamalapit na tao sa puso niya. Pinuntahan ito ni Will upang makilala ng kanyang asawa na kausap nito sa telepono. Nagpunta ang dalawa sa opisina ng presidente para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Subalit hindi na naman sila nagkasundo dahil sa laki ng pagkakaiba ng mga ito bilang aktor lang si Will habang sumasabak na si Sam noon sa labanan. Habang patuloy silang nagtatalo isang lalaking kahina-hinala na may dalang pagkain ang pumasok sa security area ng eroplano. Pinatay nito ang lahat ng mga naroon at binuksan ang lokasyon ng Air Force One sa kanyang mga kasamahan para sa kanilang binabalak. Nagtatalo pa din ang dalawang lider pero natigilan ang mga ito nang makita ang biglang lumitaw na eroplano sa kanilang tabi na ikinaalarma ng lahat. Nagpunta ang eroplano sa kanilang harapan at nagbukas ng likuran na may kargang napakaraming suicide drone. Agarang inihanda ng piloto ang kanilang armas para sa pagdepensa. Maya-maya pa nagsimula ng umatake ang hindi kilalang eroplano patungo sa Air Force One, habang sa loob napansin ni Sam ang lalaking mukhang kahina-hinala. Doon na tinamaan ang Air Force One ng direktang pagsabog habang ang lalaki inatake ang mga bantay ng presidente. Sinusubukan ng mga pilotong pigilan ang pagbagsak ng drones ngunit napakarami ng mga umatake dahilan ng tinamaan ang eroplano. Ibinaba ng bahagya ng piloto ang eroplano upang mag-stabilize ang pressure sa cabin dahil sa butas. Nang kaya ng makapaglakad dinala ng Secret Service ang dalawang leader sa likuran ng bahagi upang makakuha ng parachute habang pilit na pinuprotektahan ng mga piloto ang eroplano subalit tinamaan pa din sila dahilan ng nawala na sa kontrol. Nang bumalik na sa ayos ang paglipad, tumuloy na ang dalawang leader patungo sa likuran ngunit inatake ulit sila na tumama mismo sa harapan at napatay ang mga piloto. Naunang nakakuha ng parachute ang kalaban at sinunog ang natitira. Pagdating nila doon naabutan nila ito na agara na ring tumakas buti na lang nakakuha pa ang Secret Service ng dalawa para sa kanila.
ngunit ang problema nasa ibabaw sila ng Belarusian airspace. Ganun pa man, binilin sa dalawa na kailangan nilang makarating sa safe house sa Poland at pinatandaang mabuti ang lugar saka sila inihulog. Matagumpay na nakapagbukas ng parachute ang mga ito, maayos ding nakalapag si John subalit tumama sa mga puno si Will. Dahil sa nangyari, isang napakalaking balita sa buong mundo ang kumalat sa pagkamatay ng dalawang namumuno sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa. Kalaunan, nagising si Will na nakasabit sa puno matapos mawala ng malay. Sinabihan siya ni Sam na kailangan nilang magpanggap na patay dahil naroon sila sa teritoryo ng mga kaaway. Ngunit mapilit si Will at balak tawagan ng asawa para ipaalam na nakaligtas siya. Pinigilan ito ni Sam dahil siguradong mapapahamak lang sila pag nalamang buhay ang mga ito na nauwi na naman sa pagtatalo. Hindi makababa si Will kaya humingi din ito ng tulong kay Sam. Nang paalis na sa lugar, nadaanan nila ang pinagbagsakan ng eroplano na siguradong sila lang ang tanging nakaligtas. Hindi pa nila masabi sa ngayon kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Ang gusto lang ni Sam makauwi para gampanan ang kanilang tungkulin ngunit hindi sang-ayon si Will dahil ang gusto niya mahanap ang mga salarin, pero ipinaliwanag ni Sam na hindi yun ganun kadali. Dahil sa pagkawala ng presidente ng Estados Unidos, ang vice-presidente na si Elizabeth ang humalili sa kanya sa pwesto bilang acting president. Kagaya sa protocol sa bagong uupong pangulo kinailangan baguhin ang sistema kabilang ang echelon. Subalit nang mag-restart ang system doon na gumana ang inilagay ng programmer ni Gradev kung saan ito talaga ang kanilang plano upang makontrol ang echelon na naglalaman ng lahat ng mga sekreto. Sa mga oras na yun, nakarating na sa isang nayon ang dalawang lider na kailangang hindi sila makilala. Sinubukang nakawin ng mga ito ang nakaparadang sasakyan upang may magamit ngunit napansin sila ng mga kalalakihan. Ayaw mang pumayag ni Sam na magpakita dahil siguradong makilala sila. Mapilit si Will at wala din silang ibang paraan, buti na lang hindi sila nakilala ng grupo. Nagustuhan ang relo ni Will pero ayaw niya itong ibigay dahilan nang inatake sila ng grupo. Ayaw sanang patulan ni Sam ang mga kalalakihan ngunit napilitan na din siya at isa-isang pinabagsak ang mga ito, pero hindi talaga sila tumigil, buti may dumating at nagpaputok ng baril dahilan ng mabilis na nagtakbuhan ang lahat. Nagpakilala silang Canadians na gusto lang sanang makatawid ng border patungong Poland, ngunit wala silang papeles buti na lang mabait ang ginang, isinabay ang dalawa sa kanyang truck kasama ng mga tupa sa pagtawid. Pagdating sa border agarang pinagtago ang dalawa, subalit nagsagawa ng pag-iinspeksyon sa sasakyan na muntik na nilang ikahuli, pero nakipagsundo ang ginang kapalit ng isang tupa kaya tuluyan na silang nakatawid at nagtungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Ibibigay sana ni Will ang relo niya bilang pambayad sa ginawa nitong tulong, tumanggi ang ginang dahil alam pala nito ang totoo niyang katauhan. Matapos nito nagpunta na sila sa CIA safe house sa Warsaw. Subalit sa pamamagitan ng echelon nalaman ni Gradev kung nasaan ang dalawang lider kaya agad itong nagpadala ng tao. Nakilala ng dalawa sa loob ang station agent na si Marty, dinala sila sa sekretong silid ng gusali upang doon pansamantalang magtago. Nalaman nila sa agent na matapos pabagsakin ang kanilang eroplano na sira din ang alyansa ng NATO dahil sa pagkahak ng echelon, kumalat ang mga sekreto ng bawat miyembro ng NATO at pinag-away-away ang lahat. Maya-maya pa dumating na ang mga ipinadalang tauhan ni Gradev, naghahanda na rin sila sa loob para lumaban kung saan napasok na ang gusali. Nakita din nila ang sekretong silid, pero may plano si Marty na pag hindi umubra kailangan ng tumakas ng dalawa sa sekretong lagusan, at agarang sumugod dala ang monitor ng CCTV. Nang pasabugan ang pintuan, may inihanda itong pangontra dahilan nang bumalik sa mga kalaban ang pinto na pumatay sa mga ito. Malaki rin ang lamang niya dahil sa monitor na dala-dala kaya napabagsak nito ang ilang mga kalaban, subalit hindi nagtagal ang lahat nang makita ang camera. Tumakas na ang dalawa habang patuloy na nakikipaglaban si Marty ngunit tinamaan siya. Tinangka niya sanang pasabugan ng granada ang kalaban pero napigilan ito na naririnig na lang ng dalawa ang pagsabog. Hinabol ang dalawa kaya nagpunta na sila sa sekretong daanan na isang elevator. Bago pa sila abutan tuluyan ng nakatakas ang dalawang ngunit paglabas may mga nakaabang pala sa kanila. May pulisya ding dumating, pero pinaulanan ito ng mga kalaban buti na lang nakatalon ang nagmamaneho at bumangga sa kanila ang sasakyan. Nang puntahan nila nagulat si Sam nang makitang si Noel pala ang nagmamaneho na inakalang pareho na silang patay. Nalaman nila kay Noel na si Gradev ang may kagagawa ng lahat, dahil ang anak nito na scientist hinihinalang bumubuo ng armas nuklear sa tulong ng ama.
upang mapigilan nakipagtulungan sila sa NATO na mapasabog ang gusali kung nasaan ang kanyang anak, kaya ngayon naghihiganti ang arms dealer. Pero hindi magagawa ni Gradev ang kanyang mga plano kung wala itong katulong mula sa loob. Ito ang dapat nilang malaman, kaya palihim na sumakay ang mga ito sa paalis na train upang dalhin ang dalawa sa NATO summit sa Italy na sa unang pagkakataon nagkasundo si Sam at Will, ngunit nalaman ng hacker ni Gradev ang lokasyon nila. Kinabukasan ng magising si Sam, humingi siya ng tawad sa nangyari sa nakaraan nila ni Noel, dahil dati palang magkasintahan ang dalawa na bigla lang nawala sa pagpasok ni Sam sa politika na hindi sinang-ayunan nito. Nang kukuha na ito ng makakain nila, dumating ang tauhan ni Gradev, pero tinulungan sila ng hacker nito ngunit tinamaan ng bala. Dumating din si Noel pero pinigilan siya ng dalawa dahil sa pagkakaligtas sa kanila. Agara na silang umalis upang makaiwas sa mga kalaban. Ipinaalam ng hacker na may mga taong nakaabang na sa kanila sa susunod na estasyon. Hindi siya sang-ayon sa pinapagawa sa kanya ni Gradev, kaya ito bumaliktad. Upang malaman kung sino ang kasabwat ni Gradev sa loob, may ibinigay itong lugar bago bawian ang buhay at tumalon sila sa tren upang makatakas. Samantala, ang acting president nakipagpulong sa ilang lider na kasapi sa NATO upang ayusin ang nasisira na alyansa, subalit ang mga namumuno ay nagpahayag na wala na silang tiwala sa isa't isa, lalo na sa Estados Unidos. Nakarating na din ngayon sila Sam sa sinasabing lugar pero wala silang makita doon. May napansin si Noel na isang salamin na vault at nang mabuksan nakita doon ang kagamitan ng hacker na nakatago. Pero may dumating na mga kalaban sa labas. Ibinigay ni Noel ang mga nakitang armas kay Sam upang pigilan sila at isinama si Will para buksan ang computer gamit ang nakasulat na password sa kamay niya. Pinipigilan ni Sam na makalapit ang armadong grupo sa kabila ng dami nila. Sa kabila nito nalaman ni Noel na ang chief of staff na best friend ng presidente ang kasabwat ni Gradev. Halos hindi makapaniwala si Will sa nalaman, subalit biglang may dumating na helicopter na balak isasama ang vault. Nakulong ang dalawa sa loob kaya sinubukan sana ni Sam na putulin ang tali pero huli na ang lahat. Nang may si Sam, pinasabog ni Gradev ang gusali na kinatatayuan nito na nakita ni Noel ang pangyayari. Buti na lang nagawa nilang makatalon bago hinulog ang vault pero ikinalugmok ni Noel ang pagkawala ni Sam. Matapos ang inaakalang matagumpay na pagpatay ni Gradev sa dalawang lider, ang mga tauhan binayaran din pala upang iligpit ito pero nakahalata ang arms dealer. Sa ngayon nasa punto na si Noel ng kabiguan sa buhay, ganun pa man, kailangan niya pa ding may hatid ang presidente sa Italy upang dumalo sa NATO summit at pigilan ang lahat. Sa paghahanda ng summit, tinawagan ni Will ang acting president upang ipaalam na buhay pa ito. Sinabi niya din na si Bradshaw ang nasa likod ng lahat at pinaalam kung nasaan sila. Maya-maya pa dumating na ang sundo ng presidente, subalit pagpasok naroon pala sa loob ang lalaking nagtangka sa kanila sa eroplano kung saan tauhan pala ito ni Elizabeth upang iligpit siya. Nalaman ni Will ang totoo na ang kanyang vice-presidente pala ang may pakana ng lahat. Nagpadala din ng tao si Gradev upang siguraduhin hindi makakarating ang US President sa summit. Ginamit lang pala si Bradshaw upang pagtakpan ang pagkakakilanlan ng vice. Nang makahanap ng pagkakataon doon na nila ito pinigilan sa binabalak kung saan dumating pa ang mas maraming kalaban. Napatay ni Will ang nagmamaneho kaya siya ang pumalit. Nang tangkain silang pasabugan, may dumating na truck na iniligtas sila kung saan si Sam pala ang nakasakay na ikinagulat ng dalawa na buhay pa ito. Nagawang makatawid ni Sam sa sasakyan ng presidente at siya ang pumalit sa pagmamaneho. Tinulungan na ni Will ang agent hanggang sa may hulog nila ang mamamatay tao sa sasakyan. Sa ngayon, si Sam na ang nagmamaneho na patuloy pa ding hinahabol ng mga kalaban. Buti na lang magaling ito sa pagdadrive at sa tulong ng kakayahan ng sasakyan ng US President isa-isa nilang napabaliktad ang mga humahabol. Di nagtagal nakarating na sila sa gate ng pinagdadausan ng summit. Sinubukan pa silang pigilang makarating pero naiwasan ito ni Sam at matagumpay na nakapasok. Sa loob ng pagpupulong, isa-isa nang nagwithdrawan ang mga miyembro ng NATO sa alyansa. Maging ang acting president ng US balak ding kumalas pero dumating si Will at Sam upang pigilan sila. Inihayag ng dalawa ang hindi pagkakaunawaan, na mahalaga ang pakikipag-alyansa kagaya ng NATO at may respeto sa isa't isa, at ang kailangan lang nilang bigyang pansin ang totoo nilang kaaway. Lumabas ang itinatago ni Elizabeth sa lahat na siya ang may hangad na masira ang alyansa dahil sa masyado itong makasarili. Pero pinatay ito ni Gradev at inatake ang mga lider ng iba't ibang bansa para sa binabalak niyang paghihiganti sa ginawa sa anak.
Sinubukan silang pigilan ng kani-kanilang mga security team ngunit napatay din ang mga ito. Buti na lang dumating si Noel mula sa itaas, pinunterya niya ang grupo ni Gradev kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas ang lahat. Nang makita nila si Noel umakyat na din ang dalawa para tumulong, nagpaiwan ito doon upang harapin ang kalaban habang hinabol ng dalawa ang arms dealer na muntik pa silang tamaan, tuluyan na ding napatay ni Noel ang nakasagupan niyang kalaban sa pagtalon sa hagdan. Sa itaas patuloy na nakikipaglaban ang dalawa kay Gradev sa matinding bakbakan, nang maubusan ito ng bala doon na lumapit si Will pero may hawak palang sandata ang arms dealer. Tinangkang tumakas ni Gradev sakay sa kanyang helicopter, pero nagkasundo din ang dalawang leader na hulihin na agad ito ngayon. Para magawa ito sinakripisyo ni Sam ang sarili upang magawa ang kanilang plano, at matagumpay na napabagsak ang helicopter na ikinamatay ng arms dealer. Kalaunan, bumalik na sa maayos ang lahat at buo na ulit ang alyansang NATO. Nagkaayos na din ang relasyon ni Sam at Noel, habang kasama nito ang US President kumakain sa isang restaurant sa kanto, na ngayon ay naging matalik ng magkaibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!